Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Muli pinapaalala sa atin na ang kanyang pagpapakasakit ay dahil sa pag-ibig sa atin. Ang kanyang pagkamatay ay dahil pa rin sa pag-ibig sa atin. Lalong-lalo na ang kanyang pagkabuhay, ang kanyang muling pagkabuhay ay dahil sa pagmamahal sa atin. So ginagawa ng Diyos ang lahat, ang lahat-lahat para sa ating kaligtasan dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Malinaw po ba? Yan. Baka kasi yung pag-iisip natin na dahil mahal tayo ng Diyos, ang inaakala natin ay hindi tayo magkakasakit, hindi tayo masasaktan, hindi tayo lolokohin, hindi tayo magugutom, hindi tayo mawawalan ng pera. Kaya nga kadalasan, pag sinasabi natin, pag nagkakaproblema tayo ay, bakit ganon? Lagi naman ako nagdadasal. Lagi naman ako nagsisimba. Pero bakit nangyayari ito sa akin? Hindi na ba ako mahal ng Diyos? Yan. So ano pa ba ang kailangang gawin ng Diyos para talagang maintindihan natin na kung gaano tayo kamahal ng Diyos? Kaya nga ngayon, ipinapahayag dito sa Ebanghelyo ni San Juan na kaya ibinigay ang kanyang bugtong na anak ay para tayo maligtas. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa tao para ibigay ang kanyang bugtong na anak. At ang sinuman, sabi, ang sinuman na mananatiling nananampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po sinasabing ang sinumang nananalig sa Diyos ay hindi na magkakasakit, hindi na magkakaproblema, hindi na makakaranas ng kalungkutan, kundi yung mananatiling nananampalataya sa Kanya sa kabila ng mga pagsubok na Kanyang mararanasan, yun ang mayroong buhay na walang hanggan. Kaya nga 'di ba sa unang pagbasa sa mga gawa ng mga apostol, ano bang ginagawa ng mga apostol?
nagpapahayag ng mabuting balita. Ipinapahayag nila ang tungkol kay Kristo na namatay, ngunit muling nabuhay. Pero anong ginagawa sa kanila? Ikinukulong, ipinapahagupit, pinagbabawalang magsalita. So para sa atin, parang ang laki ng problema ng mga alagad. Ginagawa mo lang naman kung ano ang mabuti. Sinasabi mo lang naman kung ano ang ibinili ni Jesus. Pero bakit ganito ang kanilang nararanasan? Pero ipinakita nila na naging matatag sila dahil naniniwala sila sa pangako ng Diyos. So sana po sa atin na mga nakakapakinig nito, at least unti-unti maintindihan natin. At kung sakali na may mga pagsubok na dumating sa ating buhay, kung sakali na may mga problemang dumating sa ating buhay, magkahiwa-hiwalay man ang pamilya, magkahiwalay man kayo ng asawa ninyo, ay mananatili kayo sa pananampalataya kay Kristo. At ang pangahawakan natin, bakit ka mananatili? Dahil mahal tayo ng Diyos. Yun sana, no? Lagi nating alalahanin ito, lalo na kung medyo nasa panahon tayo na sinusubok ang ating pananampalataya. Kahit kailan, tandaan niyo po ulit, kapag may problema tayo, kapag nakakaranas tayo ng matinding pagsubok, hindi yan parusa ng Diyos. Wala sino man sa atin, habang nabubuhay tayo, sa ipinahayag sa Ebanghelyo ngayon, habang nabubuhay tayo, hindi hinahangad ng Diyos na tayo ay maparusahan. Ang parusa o gantimpala ay naghihintay sa atin pagkatapos pa lang ng buhay dito. Naintindihan ba yon? Ano ba? Ito bang sunog na nagaganap ngayon dyan sa kabila? Parusa ba ng Diyos? Sinasabi, paano yan? Wala na kaming bahay. Minsan kapag may nasusunog dito, may namamatay pa. Paano to? Pinarusahan ba? Pinababayaan ba ng Diyos? Wala pa yun. Iniwan ka ng asawa mo, ipinagpalit ka, parusa ba yan ng Diyos? Nagkasakit ka na hindi malaman kung paano, parusa ba yan ng Diyos? Mahal nga tayo ng Diyos, bakit nga tayo parurusahan? Isipin na mabuti, no? Bago natin isisi lahat sa Diyos na wala namang ginawa sa atin kundi ang mahalin tayo. Saan tayo nagkakamali? Saan tayo nagkukulang kung bakit may mga ganito tayong nararanasan? Ito lang, no? Parang, sana ma-realize nga natin, no? Ano mang gusot, conflict natin sa buhay, kadalasan naman dahil sa mga desisyon natin. Tayo ang nagdidesisyon. Tayo yan eh. Kung hindi man tayo, desisyon ng ibang tao sa paligid natin. So tandaan natin ulit Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya naririyan si Kristo. Hindi para parusahan tayo, kundi para iligtas tayo. Hanggat may pagkakataon pa, hanggat may oras pa, gusto tayong iligtas ng Diyos. Kaya kung medyo natutoksa tayo, no, na naiisip natin, pinaparusahan ako ng Diyos, wag. Pero tutulungan niya tayo sa atin pong paghihirap, mas patatatagin niya tayo kung mananatili tayong nananalig sa Kanya. Amen?